Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung meron pong mga bago ngayon, we welcome you. At kung meron ngayon pa lamang natin makasama sa online live streaming natin, we welcome you also. Binabati ko po ng Happy Father's Day, lahat din ng mga tatay natin dito sa ating kalagitnaan. Thank you, Brother Ray, sa prayers mo for all of us. And nawa ay talagang dinggin ng Panginoon Diyos ang mga dalangin natin that they will not just be nice words, no? Kung talagang dinggin ng Panginoon Diyos and our men will really grow spiritually at ang mga kalalakihan natin ay talagang magamit ng Panginoon. Alam niyo po, lalo na sa ating mga panahon ngayon, talagang kailangan ng mga pamilya ng maayos na tatay sa klase ng decline sa morality ng ating kultura ay dapat tumatayo na talaga yung mga tatay. No? Hindi na pwedeng ang utak nila ay puro trabaho, doble-doble trabaho o mag-abroad na ang mga anak nila, padadalan lang nila ng pera o bibilan ng mga gadget para hindi naman sumamaloob ng mga anak nila. Hindi pwede yun sa ating panahon ngayon dahil sa nilalamon na yung ating mga anak. No? Lalo na pag sila'y nasa sa secular world o sa isang trabaho na kung saan ay sa kanilang community o dun sa mga kasamahan nila sa kanilang opisina ay talagang mga walang takot sa Panginoon Diyos o baka kontra pa sa mga prinsipyo ng Panginoon. Fathers really need to stand up. Yung shinare ni Brother Ray kanina galing sa Deuteronomy chapter 6 na kailangan yung mga magulang, they love the Lord and they know His Word and they can really impart and teach God's Word to their children. At yung nakalagay sa Ephesians chapter 6, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Kailangan talagang mangyari yan sa ating mga pamilya. Okay, so thank you para sa lahat ng mga talagang nanalangin, hindi lamang nakinig kanina, kundi sana sa puso nyo, talagang yun din ang desire ninyo nung sumabay tayo sa prayer ni Brother Ray. Okay, please turn your Bibles to Romans chapter 1, verses 8 up to 13. Romans 1, verses 8 to 13. Para sa mga bago lamang na naka-join sa atin, tayo ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral ng Book of Romans systematically. Nadaanan na natin ang verses 1 up to 7. At ngayon ay tututukan natin ang verses 8 up to 13. Sabi sa ESV, English Standard Version, "First, I thank my God through Jesus Christ for all of you, because your faith is proclaimed in all the world. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I mention you always in my prayers, asking that somehow by God's will I may now at last succeed in coming to you. For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift to strengthen you. That is, that we may be mutually encouraged by each other's faith, both yours and mine. I do not want you to be unaware, brothers, that I have often intended to come to you, but thus far have been prevented, in order that I may reap some harvest among you as well as among the rest of the Gentiles." Pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ngayon, demonstrating genuine concern for fellow believers. Pagkapakita ng totoong pagmamalasakit sa kapwa nating mananampalataya. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Aming Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong mga salita. Dahil sa salita ninyo ay nakikita namin kung paano kami dapat lumakad sa mundong ito sa paraang ikatutuwa ninyo at magbibigay kalwalhatian sa inyo. Nasa kalagitnaan po kami ng mundo, Panginoon, ngayon na napakarami ay makasarili. Marami ang iniisip lamang ay itaas ang kanilang mga kakayanan at makipagkompetensya, magpayaman, magpalaki ng katawan, magpaganda ng mukha, at kung ano-anong
mga ginagawa na nagpapakita ng kakulangan ng pagmamalasakit sa kapwa. Panginoon, ang utos niyo po sa amin is to love the Lord, your God, with all of your heart and to love others as we love ourselves. Bumagsak kami at nagkulang ng napakatindi sa pagsunod dito sa mga kautusan ninyo. Hinihingi namin, Panginoon, ang inyo pong gabay ngayong umaga. Tulungan niyo po kami sa pag-aaral ng inyo pong salita na kahit sa mga sa passage na ito na aming tiningnan ay meron kaming matututunan na talagang ma-apply namin sa aming mga buhay at makakapagbigay ng permanenteng pagbabago sa aming lahat. Panginoon, maawa po kayo. Kailangan namin ng inyo pong tulong. Muli po, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Salamat po sa grasya niyo. Salamat po na kami maaring makalapit sa inyo kahit na nagkulang kami dahil kay Jesus Christ na aming great high priest. O Lord, kumilos po kayo ngayon, tulungan niyo kaming lahat upang maunawaan ang salita niyo. Dahil ito po'y hinihingi namin sa pamagitan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Hindi siguro marami sa atin ang nakakaalam na nagpapatuloy po ang training at evaluation natin para sa ating mga prospective deacons. Dumating na po tayo sa stage na kung saan ay binigyan natin ng assignment itong mga prospective deacons na to upang sila ay magkaroon ng hands-on experience. Ang iba sa kanila, silang mag-oversee sa area ng finances, yung iba, mga physical concerns tulad sa ating building at iba pang bagay, yung iba sa mga emergency na mga situation, yung iba security, yung iba sa literature, yung iba sa prayer, yung iba sa visitation. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dito sa mga prospective deacons natin, dahil nakikita ko ngayon ay talagang mas nai-involve sila. No? Although hindi pa nga sila talagang, kumbaga, confirmed na mga deacons, pero meron tayong ginagawa ngayon upang makita, upang matrain sila at ma-confirm kung talagang sila'y tinawag dyan. Meron tayong group chat para sa mga tawagin ko na lang deacons, haba na prospective deacons. At itong group chat natin na ito, kasama rin ako doon. Now, actually, ang isang ginagawa ko roon ay parang wait and see. Pagka may problema at issue sa ating church, titingnan ko paano sila uma-action. Dahil group chat yon, tinitingnan ko kung hindi ako yung mag-i-initiate ng conversation, kundi titingnan ko sino bang tatayo, sino bang magsasalita, sino magsabing, tulungan natin si ganito, ito gawin natin dito sa sitwasyong ito, etc. At natutuwa ako na nakikita kong nagte-take ng initiative itong mga deacons natin. Iba-iba, minsan mamumuno, itong si ganito, mamaya ito gagawa. Minsan, hindi sila nagsasalita doon, hindi kumikilos doon, pero mababalitaan ko na lamang na gumalaw na sila dito, may kinausap sa ganyan at ganon para maasikaso ang concerns ng mga kapatid natin. Ang isang magandang example ay itong pagpanaw ng ating kapatid na si Brother Ben Sikam. Merong mga iba na bigla na lang pumunta sa Collado Funeral Homes para tanungin kung ano bang, paano ba ito, na ito ang bangkay, ano gagawin, magkano gastos, etc. Yung isa, nakikipag-coordinate sa akin at nagtatanong ano mabuting gawin. And then nag-post ako ng announcement at sabi kong nangangailangan tayo, baka may mga gustong tumulong. And then may mga tumulong. In fact, merong isa na cell group nitong ating deacons na nag-raise ng funds upang makatulong. And so nakakatuwa, no? Pag nakikita niyong gumagalaw itong mga kapatid na ito, nagpapakita ng genuine concern para sa mga kapatid natin. No, kahit na walang tumutulak sa kanila na mas mataas sa mga leaders, sila na mismo na-realize nila, ito ang gagawin namin, hindi lamang upang makatulong sa aming mga pastor o mga elders para hindi sila masyadong involved sa napakaraming mga bagay at ready sila or mas may panahon sila to study the Word of God, to teach us and all of that. And then, itong grupong ito ay napakalaking blessing, hindi lamang for us but even for the congregation. Ngayon noong Thursday, may in-invite ako na isang former member ng ating church na ngayon ay nakatira na sa US. At uma-attend siya sa isang church doon, and a few years ago,
siya ay deacon nila. Now sa kanila, sa States, tigda 2 taon lamang yung kanilang mga deacons. Pwede kang ma-extend ang term mo pagka ibibigay na naman pangalan mo sa congregation and then iboboto ka uli. Anyway, itong kapatid na ito, in-interview namin. Nag-Zoom meeting kami, sabi namin, can you share your experiences with us? Isa sa mga ginagawa nila sa kanilang church ay nagsiset aside sila ng tinatawag na Deacons Fund. Nag-raise sila, for example, ng $15,000, mga almost, siguro more or less, 800,000 pesos yon. At itong perang ito ay hindi upang tulungan yung members nila. Yung 800,000 na yun na Deacons Fund na kanilang tinatawag ay para sa community outside ng kanilang church. Wow, sabi ko, ginagawa niyo yun. Talagang, imagine, naghihintay sila, meron silang mga vouchers na binibigay sa community para pag kami nangangailangan, bibigyan nila yung voucher na yun, bibigyan nila ng voucher, then pupunta yung tao na yun doon sa kanilang church, hihingi ng tulong, bibigyan nila ng tulong kung anong kakailanganin. Nung pandemic, nag-raise sila ng $16,000 para makatulong dun sa mga tao sa kanilang community. Kasama rin sa ginagawa nitong mga deacons na to, ay meron silang listahan ng lahat ng members ng kanilang church. And then gagawin nila, hahati-hatiin nila yung members into several groups and then may mga assigned na mga deacons para dun sa section na to o grupo na to, isa-isa. And then ang responsibility nila, sila yung magpe-pray at titingin na mag-aasikaso dito sa mga members na yun na assigned sa kanila. And then, every month, ang gagawin nila, i-report nila yung mga concerns ng kanilang grupo, every month gagawin nila, merong portion ng listahan ng mga pangalan na ipagpe-pray ng kanilang leadership. Now, kung natapat na yung isang deacon, sa kanya naka-assign yung grupo na yon, i-report niya dun sa leadership, ito ang mga concerns at needs nito mga kapatid na to. Ito ang mga dapat ipag-pray para sa kanila. Napakaganda. No, napakalaking blessing yon dun sa kanilang iglesia. At habang kami nakikinig, sabi ko, sana ma-pick up natin ito. Sana makuha natin itong kanilang excellent practice sa ating church. Dahil ito ay nagpapakita ng genuine concern. Mararamdaman ng mga kapatid, concern talaga ang leadership natin sa atin. Now, ang nais kong gawin ngayon, tingnan natin mula sa salita ng Panginoon Diyos, mula dito sa ating passage, ano ang itsura ng isang tao, ang isang mananampalataya na may genuine concern para sa kanyang kapwa mananampalataya. Now, ang dami nating pwedeng ilagay dito, ang dami nating pwedeng pag-usapan na ang isang taong concern, ganito ginagawa niya, ganito, etc., etc. Pwede natin isama lahat ng mga alam natin from passages of Scripture para makumpleto itong katuroang ito. But it will take us the whole day, the whole week, para pag-usapan yon. So hindi. Iko-confine lang natin dito sa ating pag-aaral this morning. So, ang ating pag-aaral, titingnan natin kung paano pinakita ni Apostle Paul yung kanyang concern para dito sa mga Roman believers and mula dito sa kanyang mga sinabi. Huhugot tayo ng mga prinsipyo na pwede nating i-apply sa ating sarili. So, may mga ibang bagay siguro na gusto nyo idagdag, pero wag na. Dito lang tayo mag-confine sa ating text ngayon. So, dito sa text natin, i-review muna natin ng konti ano na pag-aralan natin dati bago tayo tumalon sa ating passage, itong verses 8 up to 13. Last time ay pinag-aralan natin for several months ang Romans chapter 1 verses 1 up to 7. Dito, inintroduce ni Apostle Paul ang kanyang sarili bilang author and then sinummarize niya yung kanyang ebanghelyo, pinaliwanag niya ng konti yung kanyang panawagan bilang apostol, and then binanggit niya yung kung sino yung kanyang sinusulatan at nagbigay siya ng greeting sa kanila. Although napakahaba nitong salutation na to, hindi ito normal, no? Pag kinumpare ninyo sa ibang mga sulat niya, itong pinakamahaba sa kanyang mga salutations para sa kanila. Pero akala natin, pagkatapos itong mahabang salutation na to, siguro tataron lang siya doon sa kanyang main point, sa kanyang tema, kung ano yung gusto niya sabihin doon sa kanyang sulat. Unfortunately, hindi yun ang ginawa ni Apostle Paul. Actually, fortunately, hindi niya ginawa yun. Kasi ngayon, dahil sa kanyang sinulat, bago niya ipresenta yung theme sa Romans 1, 16 and 17, at yung kanyang salutation sa Romans 1, verses 1 to 7, itong verse 8 na to hanggang verse 15 na to,
talagang makikita natin ang puso ni Apostol Pablo. Mararamdaman natin kung ano ang isang taong may tunay na pagmamalasakit sa kanyang kapwa. No? Kapwa mananampalataya. Makikita natin itong section na to, confine ko lang sa verses 8 up to 13, saka ko na itutuloy later on, verses 14 hanggang verse 17, next week, Lord willing. Pero itong verses 8 up to 14, ito makikita natin. Ang verse 8, makikita natin yung kanyang pasasalamat sa Panginoong Diyos. Tinatawag technically yan ng mga Bible teachers na the Thanksgiving report. Nagbibigay siya ng report, paano siya nagpapasalamat sa Panginoon. And then sumunod, sa verse 9 up to 10, ito yung tinatawag na the prayer report. Kung babasahin yan, hindi siya actually na nagpe-pray. Nire-report niya sa kanila ano yung laman ng kanyang intercession and prayer para sa kanila. Kaya prayer report ang tawag dyan. And then ang susunod, verses 11 to 13, dito natin makikita ng malalim yung laman ng kanyang puso. O kaya ito yung maganda no? Ang maganda dito sa ginawa ni Apostol Pablo rito, nagkakaroon tayo ng konting pagsisilip, no? Doon sa yung kanyang puso, yung kanyang buhay, no? Sabi nga ng iba, sabi nga niya dito, kung titingnan natin, tingnan niyo yung language niya dito masyadong personal, Sabi niya sa verse 9, God whom I serve with my spirit. Sabi niya sa verse 10, my prayers. Sabi niya sa verse 11, I long to see you. Sabi niya sa verse 13, I often intended to come to you. So makikita natin dito yung malalim na commitment niya sa Panginoong Diyos. Makikita natin yung desire niya na kumalat ang Ebanghelyo. Makikita natin ang kanyang prayer life. Makikita natin ang kanyang pag-ibig para sa mga mananampalatayang nakatira sa Roma. So, etong napakaganda na ginawa ni Pablo rito, gumawa siya ng isang transition bago niya ibigay yung kanyang tema sa Romans 1, verses 16 and 17. Ang nangyayari dito is, mahahawakan yung atensyon ng mga bumabasa rito. Pag nakita nila itong mga personal words na ginagamit ni Pablo, pag nararamdaman nila yung puso ni Pablo, naku, mai-encourage sila masyado. Imagine, isipin nila, ganun pala yung concern nitong great apostle na to. Super apostle ito. Hindi pa nga kami nagkikita, pero ito na, ganun niya kami kamahal. Lagi na pala niyang iniisip na gusto na niyang makapunta rito. Lagi niya pala kaming pinagpe-pray. Imagine, iba magiging dating nun. Ang mangyari nan, sila excited silang marinig kung ano ang kanyang ebanghelyo. Siguro sila rin, ang response sila, magpe-pray din sila. Sana dumating na si Apostle Paul dito sa amin. So kasama yon sa magandang ginagawa ni Apostle Paul. Siyempre, hindi pa siya nakapunta doon, hindi nila naririnig nila tungkol si Apostle Paul, pero wala silang personal contact with one another. So dahil dito sa transition na to, nagkakaroon ng connection si Apostle Paul sa kanila. At nararamdaman nila, nakikita nila yung laman ng kanyang puso, yung kanyang concern para sa kanila. Kaya ngayon, yun ang gusto kong tingnan. Tingnan natin itong passage na to na nagpapakita ng malalim na pagmamalasakit ni Pablo para sa mga Roman Christians. And then, humugot tayo ng mga principles na magagamit natin ngayon, sa ating panahon ngayon, para tayo rin maipakita natin yung genuine concern towards one another. Inuulit ko, limited ditong pag-aaral na to. Marami kayong pwedeng isipin kung paano magpakita ng concern, pero gusto ko ipakita lang dito sa sinasabi ni Apostle Paul. And you will be surprised, kasi minsan akala natin, may concern talaga ako doon. Until we read itong mga bagay dito na kulang pa pala yung manifestation ko o demonstration ko ng concern para sa iba o kapwa ko mananampalataya. So tingnan natin kung ano-ano 'tong sinasabi ni Paul. Tatlong bagay ang mahuhugot natin mula dito sa passage na 'to na nagpapakita kung ano ang itsura ng genuine concern towards other believers. Number 1 na makikita natin dito na sinasabi ni Paul. Ang isang tao, ang isang mananampalataya na may genuine concern sa kapwa niyang mananampalataya will offer worshipful gratitude to God for their faith. Siya ay magpapasalamat sa Panginoon. Pupuri siya sa Panginoong Diyos dahil nakikita niya yung pananampalataya ay lumalago sa buhay ng kapwa Kristiyano niya. Tingnan niyo sabi ng verse 8, sabi ni Apostle Paul dito, First, I thank my God
through Jesus Christ for all of you, because your faith is being proclaimed in all the world. Alam niyo si Pablo, sa mga letters niya, no, madalas nating makikita, except for one, two, three letters, lalo na yung Galatians, wala nang pasasalamat kasi gusto niya kaagad ipakita sa kanila yung kanilang pagkukulang, yung kanilang departure from the gospel. Pero generally, makikita natin, kasama sa kanyang mga sulat, pagkatapos ng kanyang salutation, from Paul to yung mga recipients, greetings, the grace of the Lord Jesus, the grace and peace of God the Father to the Lord Jesus Christ be with you all. Makikita natin, meron siyang portion ng thanksgiving. For example, bigay lang ako ng dalawang example, although marami akong pwede ipakita. Ephesians 1, verses 15 and 16. Ito sabi niya, "For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers." Simula nang nabalitaan niya, narinig niya tungkol sa kanilang pananampalataya at pag-ibig, sabi niya dito, hindi ako tumigil magpasalamat sa Panginoong Diyos. Sabi niya sa Colossians 1, verses 3 and 4, "We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints." Balikan natin itong Romans chapter 1, verse 8. Ito rin ang kanyang ginagawa dito, sa bahaging ito ng kanyang sulat. Siya uli ay nagpapasalamat para sa kanila, pero hindi doon sa dalawang bagay. Isa lang ang kanyang naging focus. Yung kanilang pananampalataya, your faith. No? Ulitin natin. Sabi dito, First, I thank my God through Jesus Christ for all of you, because of your faith. Because your faith is proclaimed in all the world. So, dito sa portion na to na tinatawag nating Thanksgiving report. So, nagre-report siya kung ano yung pasasalamat na ginagawa niya sa Panginoon, lagi para sa kanila. Tingnan natin, ano yung mga bagay na makikita natin dito sa verse na to na magpapalalim sa ating pangunawa sa Thanksgiving. Na pag tayo ay magpapasalamat sa Panginoon Diyos para sa iba, ano dapat ang itsura nun? So, ito makikita natin. Mapapansin nyo dito na priority para kay Pablo ang pagpapasalamat sa Panginoong Diyos para sa iglesia. Tingnan nyo paano niya binuksan itong portion na to. Sabi niya, first, I thank. First. Ang ibig niya sabihin ng first, hindi ibig sabihin first, sabihin niya second, ito na naman, third, ito, hindi. Ang ibig niya sabihin dito ng first is, ito ang bigyan nyo ito ng napakahalagang pwesto, kumbaga, sa inyong pag-iisip, sa inyong buhay, sa inyong practice bilang mga Kristiyano. Yung thanksgiving, bigyan nyo ito ng primary importance. No? Yung kanyang pasasalamat, hindi lang ito formality. Na, di ba, minsan pag tayo ay sumusulat, parang salamat na I don't know, paano natin gagawin yun ngayon, pero siguro, once in a while, sabi natin, salamat sa yung kabutihan, salamat sa natanggap kong sulat mula sa inyo dati, ganun. Pero minsan nagiging formality lang yan eh. Hindi yun yung talagang lubusang pagpapasalamat dun sa tao for something he or she did. Pero dito ang maganda, yung kanyang pasasalamat na binibigyan niya ng priority, yung pasasalamat na yun ay hindi sila dinidiretso niyang pasalamatan. Ang pinasasalamatan niya ay ang Panginoon Diyos. Di ba? Tingnan niyo, sabi niya, my God. First, I thank my God. Yung kanyang Diyos. By the way, itong my God na to ay nagpapakita ng kanyang personal na relationship with God. Hindi ito yung pasasalamat na parang ang Diyos ay abstract concept. Hindi. Yung parang nagpasalamat ka lang. Minsan, yung mga tao, ganun eh. Pagka kausap mo minsan may kausap akong tricycle driver, biglang sabihin niya, parang salamat sa Diyos. Diba? Minsan ganun, nagiging parang automatic na lang. Wala talagang yung ganong lalim na dahil meron silang personal na relationship sa Panginoong Diyos. No? Pero si Pablo, sabi niya, my God.
Para sa kanya, ang Diyos ay tatay, ang Diyos ay kaibigan, ang Diyos ay ang pinagmumulan ng lahat ng kabutihang natatanggap niya sa kanyang buhay. Ang Diyos ang focus ng kanyang pananampalataya, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang tiwala. No? Alam niya na talagang utang niya, kumbaga, lahat ng bagay mula sa Panginoong Diyos. Ito ang Diyos na kanyang kaaway dati na nagbago sa kanya. Ito ang Diyos na dati nasasailalim siya sa galit at parusa nitong Diyos na to na napakabanal, pero dahil sa kanyang awa at biyaya at dahil sa kanyang sovereignty, binago niya si Apostol Pablo, hindi lang niya pinatawad mula sa kanyang mga kasalanan, ginawa pa niyang anak niya. At hindi lang niya ginawang anak si Pablo, ginawa pa niyang ministro, apostol, representative ni Jesus Christ dito sa mundong ito. Kaya ganon ang pakiramdam ni Apostol Pablo. I am sure nung sinabi niyang, "My God," parang tumitibok yung kanyang puso. Nararamdaman niya, "Lord, thank you na hindi na tayo magkaaway. Thank you, mahal na mahal mo ko at mahal kita." No? Nararamdaman niya yung kalayaan ng paglapit sa Panginoon Diyos. My God. Tapos tinan niyo sunod. Nagpasalamat siya sa Panginoong Diyos through Jesus Christ. Masyado siyang conscious na hindi siya pwedeng magpasalamat lang diretso sa Panginoon na hindi dahil kay Jesus Christ o hindi dumadaan kay Jesus Christ. Minsan tayo, nag-awitan tayo kanina ng mga kanta na, "Thank you, Lord, thank you." Pero minsan nakakalimutan natin si Jesus Christ sa litrato. Parang feeling natin, diretso lang tayo makakapagpasalamat sa Panginoong Diyos na hindi dumadaan kay Jesus. Hindi. Si Pablo, conscious siya masyado na yung kanyang thanksgiving is through Jesus Christ. Without Jesus Christ as His mediator and intercessor, hindi makakarating sa Panginoong Diyos yung kanyang sakripisyo. Old Testament, pag ikaw ay mag-offer ng sacrifice sa Panginoong Diyos, hindi mo pwedeng dalhin yung sacrifice mo on your own. Diretso ka sa templo, pasok ka doon, i-offer mo sa Panginoon. Hindi. Ano mangyari? Idadaan mo yun sa pari. Laging dumadaan yun sa pari. May first fruit ka, idadaan mo yun sa pari. Meron kang tupa na gustong, idadaan mo yun sa pari. May gusto kang bigay na pera para dun sa templo, idadaan mo yun sa pari. Similarly, ganun din. Kung ikaw ay magpapasalamat sa Diyos, idadaan mo yun sa pari. Ito yung saserdote. Ito yung great high priest natin, nakaupo sa kanan ng Ama na si Jesus Christ. Ito yung nakalagay sa Romans chapter 8, verse 34. Christ Jesus is the one who died, who was raised, who is at the right hand of God, indeed is interceding for us. Dahil dito kay Jesus Christ, meron tayong access kay God the Father. Dahil lamang kay Jesus Christ, ang mga prayers natin, ang thanksgivings natin, ang praises natin, ang worship natin, at service natin na gusto nating offer sa Panginoon, makakarating sa Panginoong Diyos because of Jesus Christ. Yun yung gusto ipakita ni Pablo dito. Now, another thing na may kita natin dito sa verse 8, yung pasasalamat ni Apostle Paul ay nag-extend sa buong congregation. No? Tingnan niyo, sabi niya, for all of you. For all of you. Yung kanyang pasasalamat is for all of you. Hindi lamang yung mga pangalan na binanggit niya sa Romans chapter 16 verses 3 up to 15, nabanggit ko sa inyo dati, merong mga more or less 30 pangalang mababasa niyo dyan sa Romans chapter 16 na pinadala niya, na binati niya. So meron din kakilala si Pablo doon. Hindi pa nga siya nakapunta doon, pero dahil sa kanyang pagpunta sa iba't ibang mga lugar, naka-encounter siya at may nakilalang mga Roman believers. So, sila lang ba ang pinasalamatan ni Pablo? Hindi. Sabi niya, all of you. Kahit yung hindi pa niya namimit, dahil nabalitaan niya lang na merong ginagawa ang Panginoon Diyos sa kanilang buhay, pinapasalamatan na niya sila sa Panginoon. Tayo, tendency natin, wala na tayong pakialam sa iba. Sila may ginagawa si Lord sa buhay nitong ganito o ganyan church, minsan naiinggit pa tayo no? Pero si Pablo hindi, nagpapasalamat siya para sa kanila. Another thing na makikita nyo, ano yung rason bakit siya nagpapasalamat para sa kanila? Primarily, dahil sa kanilang spiritual condition.
Hindi siya nagpapasalamat sa Panginoon dahil nabalitaan niya na may bagong bahay si ganito, may bagong kotse si ganyan, may minanang malaki si ganyan, gumwapo si ganon, gumaling mula sa sakit si ganyan. O, hindi yan hindi physical, hindi material primarily. Hindi ko sinasabing masama yon, pero ang focus ni Pablo sa kanyang pasasalamat is, sabi dito, because your faith is proclaimed in all the world. Kita niya yung pananampalataya, yung kanyang tinututukan Diba? Yun yung gusto kong mabigyan ng diin. No, nakilala ang kanilang pananampalataya all over the world. Now, by the way, pagka ba sinabi niyang all over the world, literally ba ibig sabihin every individual in the whole Roman Empire? I think not. Bakit hindi? Kasi makikita natin dito mismo sa sulat ni Pablo sa Book of Romans na plano niya, kaya siya sumusulat dito sa mga taga-Roma at plano niyang pumunta sa kanila doon upang magamit sila one day para kanyang support group, para sa kanyang ministry to Spain. Kasi hindi pa nakakarating ang ebanghelyo doon. Ibig sabihin, yung mga nandun sa Spain, hindi sila nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. So may area ng Roman Empire na siguro hindi pa nila nababalitaan tungkol dito o wala silang pakialam dito sa mga Roman believers. So posible ang sinasabi dito ni Apostle Paul na proclaimed in all the world, ibig niya sabihin sa buong mundo na kung saan merong mga iglesia, sa buong mundo na merong mga mananampalataya, particularly in the Mediterranean world, doon sa lugar na yon, kung saan may mga Kristiyano na kung nababalitaan nila tungkol sa mga believers in Rome. Kasi this is always a topic of their conversation. Dahil para magkaroon ng mga mananampalataya sa Rome is really fantastic. Kasi yung Roma, kung mababasa natin later on sa ating pag-aaral, masisilip natin yung klase ng mga kasalanan na meron sa kanila Itong pagano na syudad na ito, na capital ng Roman Empire, talagang sukdulan ng kasamaan. Ang daming immoralidad. Ang daming kung ano-anong mga pagkakasala doon sa kanila na parang hindi mo iisipin, meron kayong maboborn again doon? Meron kayong magiging Kristiyano doon? Meron. Meron naging mga mananampalataya. Kaya ito ay isang naging topic of conversation among believers all over na nagkalat sa buong Roman Empire. Kaya ito ang sinasabi ni Pablo, nababalitaan ko tungkol sa inyong pananampalataya. Pinag-uusapan ng mga churches yung pananampalataya niyo. By the way, pag sinabi natin pananampalataya, we're talking about posible saving faith. Ito ay regalo ng Panginoong Diyos. Imagine, paano nagkaroon ng pananampalataya itong mga Romans na to na dead in trespasses and sins. Rebelde sa Panginoong Diyos, in bondage to sin, kontrolado ng dyablo. Paano nangyari yon? Because God gave them the gift of faith and repentance. Kaya sila nanampalataya kay Kristo. Kaya naliwanagan ang kanilang pag-iisip dahil sa kilos ng Panginoong Diyos. Yan ang pinag-uusapan ng mga tao. Posible rin na itong faith na ito, dahil pag sinabing faith, parang may connection ito dun sa Romans chapter 1 verse 5 na napag-aralan natin before. Ang Romans chapter 1 verse 5, may binabanggit doon na obedience of faith. Posible itong obedience of faith na to, ang ibig sabihin na ang pananampalataya kay Kristo hindi lamang intelektual na iniisip mo lang. Hindi. Itong faith kay Jesus Christ nagbubunga ng pagbabago ng buhay at itong buhay na nabago will result in loving the Lord, worshiping the Lord, being humble before the Lord, obeying the will of the Lord. So yan ang kumakalat, yan ang pinag-uusapan ngayon ng mga tao. Grabe itong mga Romans. Dati kilala ko mga tao dyan, yung mga mayayaman dyan, ang yayabang. Dati yung mga pulubi dyan, kaya pulubi, ang tatamad. Pero ngayon, ibang klase na simula na naging Kristiyano sila, iba yung nangyari doon sa kanilang buhay. So yun yung nagiging usap-usapan doon. Kaya ito ang dahilan kung bakit si Pablo punong-puno ng papuri at pasasalamat sa Panginoong Diyos. Ngayon, tanong, ganun ba tayo? Priority ba natin yon? Pag nababalitaan ba natin, kapwa natin ang mga kamag-anak natin, na born again, siguro una, tutuwa talaga tayo. No? Pero habang tumatagal, katulad nitong mga mananampalataya sa Rome, remember,
Matagal na itong Roman Church. Marami ng mga mananampalataya doon. Pero si Pablo nagpapasalamat pa rin sa kanila. Sensitive siya sa spiritual being nitong mga taong ito. Ganun ba tayo? Nagpapasalamat pa ba tayo sa ating kapwa mananampalataya? Nagpapasalamat pa ba tayo sa mga members ng ating cell na nakikita nating lumalago sa pananampalataya? Mababalitaan nating talagang nagamit sila ng Panginoong Diyos para sa kaligtasan ng iba. Nababalitaan natin na lumalakad silang matuwid kahit may pressure sa kanilang workplace. Halimbawa, na-persecute sila, patuloy pa rin silang lumalakad ng matuwid. They do not repay evil with evil at ginagawa nila lahat ng bagay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Do we thank the Lord for them? If we are really concerned about these believers, kailangan maging ganun ang puso natin. No? We must offer worshipful gratitude to God for their faith. At least yung kanilang pananampalataya. Again, yan ang unang makikita natin dito, mahuhugot natin na leksyon. Mula dito sa example ni Paul ng concern for these Roman believers. So first, offer worshipful gratitude to God for their faith. Pangalawa, ang ikalawang bagay na mahuhugot natin mula dito sa sinabi ni Pablo, dito sa kanyang thanksgiving and prayer report at yung pag-share niya ng kanyang puso is this: earnestly intercede for their spiritual growth. Hindi lamang, ngayon pumapasok na tayo dito sa tinatawag na intercessory or prayer report. Yung una, tiningnan natin, yung thanksgiving report ni Paul. Ngayon, yung kanyang prayer report. Ano yung laman ng kanyang prayer para sa kanila? At dito, ang lesson na matututunan natin, dapat katulad ni Pablo, na nagpe-pray para sa kanyang kapwa mananampalataya. Lagi niyang ginagawa yon. Dapat ganun din tayo at ang prayer natin para sa kanila, again, maging una, ang focus natin is their spiritual maturity. Kasi madalas, pag tayo ay nagpe-pray para sa bawat isa, again, ang main focus natin, yung mga material, yung physical, yung pangmundo, madalas yon, nakakalimutan natin yung kanilang spiritual maturity. Tingnan niyo ang pagkakasabi ni Pablo sa verses 9 to 12. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing, walang katapusan, kumbaga, I mention you always, inulit niya na naman, always in my prayers. I may now at last succeed in coming to you. For I long to see you that I may impart to you some spiritual gift to strengthen you, that is, that we may be mutually encouraged by each other's faith, both yours and mine. So sabi ko, dito sa intercessory report ni Apostle Paul, may kita natin na yung kanyang matinding prayer para sa spiritual growth and maturity ng mga mananampalataya, na dapat tayo ganun din. Now, tingnan niyo ang pagkakasabi uli. Focus natin yung mga bagay na sinabi ni Apostle Paul rito. Patungkol dito sa kanyang prayer report. Una, sabi niya, God is my witness. Gusto niyang ipakita rito na nung sinabi niya sa kanilang, alam niyo, grabe ako mag-pray para sa inyo. Lagi akong nagpe-pray para sa inyo. Witness ko ang Panginoong Diyos na gano'n ang ginagawa ko. Bakit niya sinabi yung God is my witness? Kasi malaki yung possibility na may mga tao doon na sabihin, maniwala naman ako na lagi kami pinagpe-pray. Hindi mo nga kami kilala tapos pray ka ng pray para sa amin. Kasi syempre sila, mga Roman Christian, siguro ganun din. Hindi man lang pinagpe-pray yung mga Korintia, mga mananampalataya sa Corinto, mga mananampalataya sa Galatia, mga mananampalataya sa Colose. Wala na silang pakialam doon. Tapos ito si Pablo, hindi siya nagtayo ng iglesia doon, hindi siya yung share ng gospel doon, hindi niya mga personal converts yung mga nandun, marami siyang hindi kakilala doon sa Church of Rome. And yet, sabi niya dito, lagi akong nagpe-pray para sa inyo. O, syempre, yung mga tao sabihin, maniwala ako. So, kailangan sabihin ni Pablo to, God is my witness. Witness ang Panginoon Diyos dito sa aking sinasabi, hindi ako nagsisinungaling.
Hindi ako nagsisinungaling nitong sinabi ko that without ceasing, I mention you always in my prayers. Hindi ako nagsisinungaling. Ito talaga yung laman ng puso ko. In fact, talagang sinasabi niya, ilang beses ako nag-a-attempt, gusto kong makapunta dyan sa inyo. Kaya yun ang dahilan kung bakit sinabi niyang, God is my witness. Now, tingnan natin kung ano yung mga bagay na mapupulot natin dito patungkol sa kanyang intercession. Makikita natin dito sa intercession ni Paul na yung kanyang prayer para sa Roman Church ay palagian. Tingnan niya, sabi niya dito, that without ceasing, I mention you always in my prayers. Hindi lang siya minsan nag-pray, hindi lang siya 2 beses nag-pray, lagi siyang nagpe-pray. Now, hindi naman ibig sabihin na lagi nagpe-pray, wala na siyang ginawa kundi mag-pray, pray, 24/7, every minute ng 24 hours of the day. Hindi. Ang ibig niya sabihin dito, meron siyang regular time of prayer. Tingnan niyo, sabi niya, my prayers. Mukhang ang ibig sabihin nun, may regular time siya ng prayer. And every time na siya ay nagpe-pray, sinasama niya sa kanyang panalangin itong mga mananampalatayang taga-Roma. Another thing may kita natin dito, pag nag-pray si Pablo, it is always in full submission to God's will. Tingnan niya, sabi niya rito, asking that somehow by God's will. Kita niyo, pag nag-pray siya, although ganun ang desire niya na makapunta doon sa Rome to minister to them, pero still, Lord, if it is your will, matutuloy ito. But if not, madidelay yung pagpunta ko doon. Iyon yung kanyang sinasabi. Now, tingnan niyo hindi masama yung kanyang concern. Maganda yung kanyang concern. Burden niya ito. Ito'y maganda sa mata ng Panginoon. Pero still, hindi ibig sabihin maganda. Hindi ibig sabihin, kumbaga, in a sense, magbibigay luwalhati sa Panginoon. Automatic, ang sagot ng Panginoon Diyos pag pinag-pray natin, yes. Hindi. Minsan sabihin ni Lord, no. Or minsan sabihin ni Lord, wait. Maghintay ka muna, anak. Hindi pa ngayon ang oras. No, yun yung ginagawa ni Apostle Paul dito. Huwag nating kakalimutan ang Panginoong Diyos ang in charge ng lahat ng aspeto ng buhay natin, whether yung maliliit na bahagi ng buhay natin o yung mga malalaki at napaka-importanting aspeto ng buhay natin. Ang Panginoon Diyos ang may control ng lahat ng yon. Kaya, dapat ready tayo to release. Pag ang sagot ni Lord ay hindi, dapat willing tayo to release. And say, Lord, ayaw niyo. Kasi alam niyo, hindi tayo omniscient Hindi natin alam lahat ng bagay. Maaring may isang bagay kang hinihingi sa Panginoon, Lord, bigay mo to sa akin, Panginoon Diyos. Eto, gusto ko makapunta doon. Etong mangyayari para sa kaluwalhatian mo to. Makakatulong ito. Pag ito nangyari sa akin, magagamit mo ako mightily. Pero hindi natin alam kung anong mga temptations ang nandun sa lugar na yon. Hindi natin alam kung ano pwedeng mangyari sa atin. Hindi natin alam kung baka patayin tayo, kalalanding pa lang natin doon sa impyerno. Parang naalala ko tuloy ngayon, yung isang Amerikanong katatapos niya lang ng Bible school, and then gusto niya magpunta doon sa isla na kung saan may mga aborigines, no, mga taong nakabahag pa, tapos pagka may pumasok na bangka doon sa kanilang lugar, titirahin nila ng mga spears. Biglang ito sa kanyang desire na makapunta na doon, nag-Bible school siya, talagang heart niya, desire niya gusto. Ano nangyari? Hindi pa siya nakakalanding yata doon sa lupa, pinatay na siya. Now, hindi ko sinasabi na, bakit nangyari? Again, everything is in accordance to the will of God. Pero ang punto ko is, minsan hindi natin alam Yung akala nating maganda, yung akala nating magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon Diyos, which talagang ang magbibigay ng kaluwalhatian. Pero hindi natin alam yung timing ng Panginoon at kalooban ng Panginoon Diyos. And so, we should always say, somehow, by God's will. And then, if we find a situation wherein parang hindi sinasagot ng Panginoon Diyos, ang daming blocks, my dear friends, release it. I-release na natin, sabihin, Lord, ayaw mo, hindi na, tama na. Okay? So, yun ang may kita natin. Now, another thing that we see here, yung prayer ni Apostle Paul dito, yung intercession niya, was specific.
Hindi siya yung pag tinanong mo, Paul, anong pinagpe-pray mo? I pray that God will bless you. General. Hindi. Ang prayer niya, very specific. Tingnan niyo, sabi niya rito sa verses 10 to 12, asking that somehow I may now at last succeed in coming to you. For I long to see you that I may impart to you some spiritual gift to strengthen you. That is, that we may be mutually encouraged by each other's faith, both yours and mine. O, tingnan niyo, very specific. Now, tingnan niyo to, no? Yung immediate na result na gustong mangyari ni Apostle Paul ay ito. Sabi niya, asking that somehow I may now at last succeed at coming to you. Na sana makabisita ako dyan sa inyo. Sana makarating ako dyan. Yun ang kanyang immediate concern, na makarating doon. Pero remember, immediate lang yon. Yung kanyang ultimate goal, upang ma-impart ang spiritual gifts sa kanila. O, tingnan niyo, sabi niya, for I long to see you that I may impart some spiritual gift to strengthen you. Yun ang dahilan kung bakit itong second point na pinakita ko sa inyo ay, sabi ko, earnestly intercede for their spiritual growth. Kasi baka sabihin nyo, bakit sabi ni Pastor, spiritual growth? Itong pinagpe-pray ni Apostle Paul, makarating lang siya doon. Yun yung immediate. Pero hindi yun yung ultimate. Okay? So, gusto lang niyang makarating doon dahil pag nakarating na siya doon, and then, mai-impart niya yung tinatawag niyang spiritual gift. Now, by the way, etong spiritual gift na pinag-uusapan niya rito is not talking about the charismatic gifts in Romans chapter 12 at saka yung 1 Corinthians chapter 12 that talk about the charismatic gifts, speaking in tongues and all of that. Hindi yon. Bakit hindi yon? Kasi, hindi magagawa ni Pablo yon to decide kung ano spiritual gift ang bibigay sa kanila. According to those passages, yung mga spiritual gift na yon is in accordance to the sovereignty of God. Nasa Panginoong Diyos yun. To one individual, He gives this. To another individual, He gives these gifts. Kaya hindi magagawa ni Pablo yun. Napupunta ako doon para may maibigay ako spiritual gift sa inyo. Ano gusto mo spiritual gift? Ito, speaking in tongues. Ito, discerning of spirits. Ito, healing. Hindi. Hindi yan ang pinag-usapan dito. Yung spiritual gift na binabanggit niya rito ay posible talking about a deeper understanding of the gospel. That's what the book of Romans is all about. It's talking about yung doctrine, chapters 1 up to 11, chapters 12 up to 16, yung magiging resulta ng doctrine na yon, di ba? Yung practical aspect. So, ano mangyari? Pag pumunta si Pablo doon, mabibigyan siya ng opportunity perhaps to explain kung ano yung sinulat niya, to share some more kung ano yung doctrine of the gospel, and ang magiging effect noon, habang lumalalim ang pangunawa nila sa Ebanghelyo, they will love Jesus Christ more. They will worship the Lord more. Dahil sabihin, wow, grabe pala ang Panginoon. Grabe pala ang bait ng Panginoon Diyos. Eto pala si Jesus Christ. Eto pala mga spiritual blessings na meron kami. So ano mangyari? Yung fruit na hinahangad ni Pablo mangyari sa kanila ay ito, lalalim sila sa kanilang love for Jesus. Lalalim ang kanilang pananampalataya. Yun yung spiritual gift na pinag-usapan dito. Pag lumalim ang kanilang pangunawa sa Ebanghelyo, lalo silang mag-share ng gospel, lalo silang willing to continue in the faith kahit patayin pa sila. And so I think yun ang gusto niya sabihin sa kanila. No? Okay, so again, yun ang pagpapakita ni Pablo ng concern. Para ipakita niya yung concern sa kanila, gusto niya sabihin, alam niyo, lagi ako nagpe-pray para sa inyo for your spiritual maturity. So again, apply lang natin, ganun ba ginagawa natin? Are we praying for one another for their spiritual maturity? Or baka yung mga pinepray lang natin para sa ating mga anak, sana makatapos yung anak ko, sana pag-graduate sa senior high, sana number 1, sana valedictorian, sana salutatorian. Ako sana makakuha ng grant dito sa, sana makapasok sa Philippine Science High School para wala na kaming babayaran. Sana, puro mga related sa, wala kaming pera, sana may sumuporta, walang ganito, sana maging bright yung anak ko, Alam niyo, bakit hindi pwedeng puro ganun lang? Sabi ni Jesus, what shall it profit a man if he gains the whole world
but loses his soul. Nakuha niya lahat. Ang taas ng kanyang grade nung siya'y graduate. Sa sobrang tuwa ng tatay, binigyan niya ng motorsiklo yung anak niya. Di tuwan-tuwa naman yung bata, akamotor. Ano nangyari? Pag-drive niya ng motor, na-disgrasya. Patay. May mga ganong kwento. Meron ako narinig na kwentong ganon. Nakalimutan ko lang yung detalye. Pero generally, yun yung takbo ng kwento. Sobrang sakripisyo ng mga magulang. Tuwan-tuwa sila sa kanilang anak. Number 1 sa school. Sa sobrang tuwa ng magulang, binigyan ng mamahaling motorsiklo na napakagara. Pero yung bata, siyempre, bata mayabang. Ano nangyari? Yun yung dahilan ng kanyang kinamatay. Di sana, hindi na lang sana yun ang binigay ng mga magulang. Pero yun yung punto ko Yun yung focus lang nila Hindi yung spiritual maturity. Dapat yun ang unahin natin. Dapat yun ang lagi nating pinapanalangin para sa ating kapwa mananampalataya. So, again, 2 bagay na nakita natin. Kung tayo ay may genuine concern para sa kapwa nating mananampalataya, na gumagaya dito sa concern ni Apostle Paul na makikita natin dito, dapat una, offer worshipful gratitude to God para sa pananampalataya ng iba. And then pangalawa, earnestly intercede for their spiritual growth. Okay, now, tingnan natin yung ikatlo. Ano yung ikatlo na mahuhugot natin mula dito sa passage na to na nagpapakita ng ating genuine concern for our fellow believers? Ang ikatlo ay ito. Strive to personally minister to them. Tingnan niyo yung progression, Ang ganda. Yes, nagpapasalamat tayo sa kanilang pananampalataya. But of course, they're not yet perfect. So, nagpe-pray tayo. Hindi lang pasasalamat. Nagpe-pray tayo, Lord, sana mag-grow pa po itong taong ito. Lord, sana may mga makapunta doon para ma-share yung mas malalim na ng ebanghelyo, para lumalim sila sa ebanghelyo. So, yun yung prayer. Pero tingnan nyo, kung tumitigil lang doon, nagpe-pray ka for their spiritual maturity and then ikaw ang gustong nagamitin ng Panginoon. This may pinto ang binuksan ng Panginoon at hindi ka kumilos. Dahil ikaw ay tinatamad, dahil iniisip mo sarili mong concerns. You did not go out of your way. You did not die to yourself to minister dito sa taong ito na pwede mong ministeryohan. Ikaw ang gustong gamitin ng Panginoon Diyos. Then, walang kwenta yung mga prayers mo, in a sense. Wala kang tunay na concern pa rin or kulang yung concern mo. Kasi ito nga sabi ni Pablo Ganon, dito natin makikita yung genuine concern ni Pablo. Hindi lang siya nagpasalamat, hindi lang siya nag-intercede para sa kanila. Gumawa pa siya ng paraan para makapasok dun sa lugar nila at makaministeryo sa kanila. Saan natin makikita yun? Tingnan niyo verse 13. I do not want you to be unaware, brothers, that I have often intended to come to you, but thus far have been prevented, in order that I may reap some harvest among you as well as among the rest of the Gentiles. Kita niyo, sabi niyo, ang daming beses yung intention niya, at yung intention na sinasabi niya rito, yung gumawa siya ng aksyon. Kaya nga sabi niya, daming pumipigil Kasi may plano ko. Eto na, nakaprepare na ako. May panggastos na ako. Meron na akong ganito. Pero nung pupunta na ako, babiyahe na ako, merong maghahadlang. Ano yung mga humahadlang na yun? Posibleng meron pa siyang dapat gawin dun sa area ng kanyang ministry na hindi niya maiwanan. Paul, nangangailangan kami ng counseling dito si ganito. Paul, merong mamamatay dito at ganito, ganyan, pakipag-pray po. Wala, hindi niya maiwan yan. Kahit na gusto niyang pumunta doon, kailangan tutukan niya doon. So, mamaya, umalis na yung barko. Naiwan na siya, hindi na pwede. Babalik na naman yung barko, hindi naman tulad ngayon na may cellphone, di tulad ngayon, may aeroplano. Doon, pag nagbarko, baka ilang linggo yung aabutin bago makabalik na naman, etc. So, na-miss na yung opportunity niya. Sabi niya, ilang beses na mangyari. By the way, very interesting ito. Sabi niya, I do not want you to be unaware. Sabi ng mga Bible teachers, itong statement na ito is a figure of speech na kung saan ginamit ay negative, pero ang intention talaga ni Pablo, yung positive. Kailangan pag binasa mo to, parang gusto niya ipakita
yung kabaliktaran niya ng ibig ko sabihin. Meron silang tawag niyan sa English, sabi nila doon, yung term na litotes, ang spelling Litotes. Yung figure of speech na yon, ang paggamit ay parang ganito. Pag sinabi ng isa, your work is not bad. Litotes yon. Pero ang ibig sabihin nun, not bad, it means, that's good. That is satisfactory. Pag sinabi, she's not unkind. Ang ibig sabihin nun, she is kind. Pag sinabing, he's no fool, ang ibig niya sabihin, he's really intelligent. Diba? So, the way na sinabi yon, negative, pero yung ibig niya sabihin, yung kabaliktaran nun. Pero lalo na dito, no sinabi niyang, I do not want you to be unaware, gustong ipakita ni Pablo dito, binibigyan ko ng diin itong aking sinasabi. Totoo talaga to. Maniwala talaga kayo dito. Ito talaga yung laman ng puso ko. Maraming beses ko nang inattempt. Gusto kong malaman niyo to. Ang daming beses ko na ginawa yung attempt. Ang problema, sarado yung pintuan eh. Alam niyo, minsan, yan, jablong dahilan. Minsan, tulad ng nabanggit ko, may extra na trabaho. Pero minsan, ang Panginoong Diyos mismo nagsasabi directly na huwag. Halimbawa, sa Acts chapter 16 verse 7, ang Holy Spirit mismo ang nagsabi sa kanilang, hindi kayo papasok sa lugar na to do ministry. Sabi doon sa Acts 16:7, and when they had come up to Mysia, they attempted to go to Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them. Kita niya, Spirit ni Jesus na tong nagsabing, huwag kayong papasok dyan sa Tagum. Sa Panabo, sige, doon kayo mag-minister. Sa Tagum, hindi muna ngayon. Oh, gusto nilang mag-minister doon. Yan sinasabi rito. So, posible sabi ni Paul, Lord, gusto ko na sa Rome. Siguro sabi ni Lord, hindi muna ngayon. Not now. Sumunod na taon. Pumunta na ako doon. Not now, Paul. Wait. Hindi pa ngayon. So, yun. Pero ang makikita natin, gusto kong bigyan ng diin dito, yung intention ni Paul. Hindi lang siya nagpasalamat para sa kanila. Hindi lang siya nagpray para sa kanila. Kung totoo siyang may concern, gumagawa siya ng paraan. Para physically, makita sila face to face, and then, sabi niya dito, in order that I may reap some harvest among you, as well as among the rest of the Gentiles. Ito yung harvest posible na lalo pang dadami mga mananampalataya. Harvest ng spiritual gifts, yung fruit na tinatawag sa Galatians chapter 5 verses 22 up to 23, or yung harvest na tulad na nabanggit ko kanina, a deeper understanding of the gospel na magpapalakas ng kanilang pananampalataya, magpapalalim ng kanilang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So ito yung punto rito. If we are really concerned for our fellow believers, one, pinagpapasalamat ba natin sila sa Panginoong Diyos? And yung pinagpapasalamat natin, more dahil nakita natin yung spiritual well-being nila. Number two, do we intercede for them? Kung talagang concerned tayo, do we pray for their spiritual maturity? And hindi lang minsan, we always pray for them. Ikatlo, do we make every effort to personally minister to them para matulungan sila to grow spiritually? Yun yung mga nakikita ko ritong kasama dun sa pagpapakita ng genuine concern for our fellow believers. Kung hindi tayo nagpapasalamat para sa kanilang pananampalataya, hindi natin pinapansin yan. Wala tayong pakialam. Uy, ang ganda ng ginagawa ni Lord kay ganito, nag-grow siya, nag-persecute siya. Wala nang tayong pakialam. Oh, buti naman. Hindi yung pag nabalitaan natin yan, iba yung dating. Oh Lord, thank you. Panginoon, marami pong salamat kay sister. Maraming salamat kay brother ganito. Ang bata-bata pa niya, grabe dinadaanan niya doon sa kanilang workplace. And yet, he does not or she does not repay evil with evil. Oh Lord, hallelujah, Lord. Maluwalhati ang pangalan niyo dahil sa kanyang ginagawa. Oh, tinan niyo yung concern niya. Natutuwa siya. And then, pangalawa, ang prayer pa niya, dahil nabalitaan na nga niya yan, hindi pa sapat na nagpapasalamat siya. Alam niya, marami pa talagang pressure na dadaanan yung tao niyan.
Lagi pa siya nagpe-pray, Lord, palalimin niyo pa itong kapatid na to. Lumalim pa siya sa pananampalataya. Huwag siyang mag-give up, Panginoon. Huwag siyang madala sa pressure na dinadaanan niya dito. And then, maybe, God wants to use you. Apply natin ito, for example, sa mga tatay. Father's Day ito eh. Di ba? Maaaring yung mga anak, sabi na, concerned ako kay Papa. Christian si Papa. O ano? So, did you ever thank God for your father who is faithful in raising up their children according to Deuteronomy 6 and Ephesians chapter 6? Or naisip mo lang, Father's Day ngayon. Ay, bali, libre ko na lang si Papa pa. O, ito, 1,000. Punta ka dun sa restaurant na, bili ka ng gusto mong order tayo ng ganito, kumain. Tapos masaya ka na dahil feeling mo, nagawa ko na yun, Father's Day. Nakabigay na akong regalo kay Daddy. Is that genuine concern according to Paul's standard? Are you always praying, Lord, tulungan niyo po yung Papa ko na maging spiritual head siya ng family namin. Tulungan mo si Papa, Panginoon, na mahalin niya si Mama tulad ng pag-ibig ni Jesus Christ para sa iglesia. Lord, tulungan niyo po si Papa na mapalaki yung mga kapatid ko at kaming lahat ayon sa sinasabi ng inyong salita. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Are we praying continually, always, for them? O baliktarin naman natin. Kung ikaw naman ang tatay, at yung mga anak mo naman, yun nga, medyo na-expose sa Christianity, baka iba sa kanila, mananampalataya na, and you say, concerned talaga ako sa aking mga anak. Okay, if you're really concerned, are you praying for their spiritual maturity? Always. Dahil tatay ka, are you exerting effort para matulungan yung mga anak mo? Nagbukas ng pintuan ng Panginoon Diyos Ikaw yung tatay nando ka sa bahay Pagka may needs ba yung mga anak mo, parang, anak, tanungin mo na lang yung ibang tao, wag na lang ako. Busy ako masyado rito. Lagi na lang ganon. Busy. Wala si daddy dito. Or baka nga nag-abroad ka pa. Baka may nakikinig ngayon na nasa US ngayon. Nando ka sa abroad. Nasa Saudi, nakikinig ngayon. Hindi mo na nga pinagpe-pray yung pamilya mo. Iniwan mo pa sila. And then contented ka na nakapagpadala ng pera sa kanila at may mga bagong cellphone na sila ngayon. Bagong mga iPad. Bagong mga tablet. Ang problema, lalo pang napasama yung buhay nila dahil sa mga gadget na binigay mo. So, is that real concern? Yan yung sinasabi natin Pag sinabi natin concern, kasama ito yung sinasabi ni Paul. Siguro, because we don't have much time anymore, kanya-kanyang application na lang yan. Alam niya, you know what I mean? May isip na ninyo yan, okay, kung meron akong concern talaga sa asawa ko, pinagpapasalamat ko ba siya? O puro na lang negative. Kaya hindi mo na siya mapasalamatan, hindi ka na mapapasalamat sa Panginoon kasi tingin mo na sa Kanya, parang konti na lang may tutubo na sungay doon sa Kanyang ulo. Kasi puro na lang mali ang nakikita mo sa Kanya. So, ba't hindi kaya palitan natin yung focus? Sabihin, Lord, teka muna, ano ba mga ginagawa ng aking asawa na ganito? Ano ba nagpapakita na kahit hirap na siya, kahit wala kaming katulong, kahit nagpe-persevere siya, kahit nagmigising na maaga, siya pa nagpa-plancha siya, naglalabas siya, lahat ng bagay, and walang complain. Di yun. Pasalamatan mo sa Panginoon, Lord, thank you, asawa ko ganito at ganyan. True concern. So, think about this. If, tapusin ko in this way, kung itong mga nabanggit ko, 3 lang ito, wala kang makita sa iyong buhay na gano'n. Hindi ka nagpapasalamat sa Panginoon Diyos para sa spiritual development ng tao, ang kapamamanan ng palataya. Hindi ka nag-i-intercede para sa kanila. Wala kang ginagawa para matulungan sila to grow spiritually. Hindi kaya posibleng either nagba-backslide ka or baka hindi ka totoong mananampalataya. Kaya siguro ganun. Kasi wala kang concern for spiritual matters. Puro mundo ang iniisip mo.
maybe this is evidence you are not a Christian at all. Maybe you need to come to the Lord. Hindi lang maybe. You come to the Lord. Because your life is in danger. Life is so uncertain. Di natin alam kung kailan kayo kukunin ng Panginoon Diyos. While you have opportunity, run to Jesus Christ. Because it is only through Him that you can come to the Father. The Father, He is not your Father now. Kung hindi mo kilala si Jesus, God is judge today for you. God is a thrice holy God. He is holy, holy, holy. Ang standard niya, be perfect as I am perfect, sinasabi ng Panginoon Diyos. Bagsak na bagsak tayo sa standard ng Panginoon. And the Lord is ready to bring you to hell, to kill you, and to punish you to hell for eternity. Because galing sa Kanya yung hininga mo, galing sa Kanya yung provision, no? Galing sa Kanya yung kaya ka gumaling sa ganito, galing sa Kanya kaya hindi ka na COVID, galing sa Kanya yung kaya ang ganda ng kotse nyo, ang ganda ng bahay nyo, nakapag-aral ka sa magagarang mga paaralan, nung nagkasakit ka, napunta ka sa best hospitals, yung may cancer ka sana, natanggal yung cancer, galing sa Kanya lahat yon. And yet, you don't care. You don't love Jesus, you don't love the church, you don't care for others. Maybe these are manifestations, kaya ka masyadong focus on yourself. You're so self-centered. You don't care about others because you're a child of the devil at this time. You may not want to admit it. Hindi mo kilala si Jesus Christ. You're not set free from the bondage of sin and the clutches of the devil. You're spiritually dead in trespasses and sins. You're at enmity with God. Magkaaway kayo ng Panginoong Diyos. And you don't really care about God. I'm calling upon you right now. As an ambassador of the Lord Jesus Christ, come to Him. Run to Jesus. Trust in Jesus now while you still have opportunity. Huwag mo nang patagalin. An hour from now may be too late. Ngayon, habang magpe-pray tayo, talk to the Lord and say, Lord, I'm sorry. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Kaya wala akong concern. Hindi lamang sa iba, lalo na sa mga mananampalataya, because I'm not yet a Christian. I need to be born again. Save me, Lord. Have mercy upon me, O Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong mga salita. Nawa po ay gamitin nyo ang mensaheng na share ko to convict those who are yet unbelievers. Sa aming pong kalagitnaan, mga hindi pa mananampalataya, maaring masaya sila sa kanilang buhay, contented sila, tingin nila okay lang. Akala nila everything is fine, not knowing na para silang naglalakad o nag-skating sa isang lake na ang ibabaw ay thin ice. Hindi nila nare-realize it is so thin that anytime pwedeng mabasag itong ice na to at lulubog sila sa malamig, napakalamig na tubig at hindi na makakaahon, malulunod sila, mamamatay. Ganon ang buhay namin, Panginoon. It is so uncertain. So I pray, Lord, convict unbelievers of sin, speak to them, at nawa po, while they still have opportunity, oh Lord, please, open their eyes, open their hearts, tulad ng ginawa mo kay Lydia sa Acts 16, and we pray na maging special itong message na naririnig niya ngayon at talagang tanggapin niya si Jesus Christ. Hindi si Mary, hindi ang sinumang santo, hindi si Archangel Gabriel or Michael, hindi. Si Jesus Christ, the mediator between God and man. Si Jesus Christ ang nagsabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. I pray, Lord, tulungan niyo po itong taong ito, babae man o lalaki, bata man o matanda, na sa oras na ito ay tanggapin na niya si Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. And Lord, sa amin po ng mga mananampalataya, maaring ito pong pag-aaral to nagpapakitang nagkulang rin kami sa maraming areas. Lord, please forgive us.
Tulungan niyo po na lumago kami. Tulungan niyo po na i-apply namin ang inyong mga salita. Tulungan niyo po na hindi lamang kami tagapakinig, kundi tagagawa nitong mga lessons na natutunan namin sa inyong salita. God, Holy Spirit, pray for us. Lord Jesus, pray for us. God, Holy Spirit, move upon our hearts. Empower us to do what we have to do for the honor and glory of God. All this we pray in Jesus' name. Amen. Tumayo po tayong lahat. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong itong muli na maari po kaming magbigay para sa inyo pong gawain. Lord, nawa ang pagbibigay namin will be worshipful, it will be generous, at gamitin niyo po, Panginoon, ang mga ibibigay naming financial support para sa ikauunlad at ikaayos ng aming iglesia, para po sa mga leaders at para rin po sa mga nangangailangan. And Lord, give wisdom to our leaders upang mamanage po mga perang ito ng tama. Now, Lord, we ask for your benediction, and now may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good, that you may do His will, working in us that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.